Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarangan at binuntutan ng China Coast Guard ang medical evacuation ng Pilipinas sa dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa panghahataw ng kahoy na baton. Hinarasman, matagumpay na nasagip ang dalawang sundalo at ginagamot na sa ospital. Pagdidiin ng Philippine Coast Guard, China ang nagsimula ng tensyon. Pero ayon sa Chinese ambassador, may nalabag na kasunduan ang Pilipinas dahil sa nakita nilang konstruksyon sa BRP Sierra Madre, kaya nilapitan ng China Coast Guard ang barko. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang hampasan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes. Attention all ships, security. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchora Aquino, MRRV 9702. Humanitarian assistance and disaster response operation, specifically a medical evacuation of an injured member of the Armed Forces of the Philippines requiring urgent medical attention located at Ayungin Shoal. Nagsagawa agad ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa dalawang Philippine Navy personnel na nasugatan sa insidente, nakasama sa mga tauhang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero nang makarating na ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, nag-radio challenge na ang isang barko ng Chinese Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, nagdatingan na ang 4 na barko ng China Coast Guard. Ang isa sa mga barko, nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat na dineploy ng PCG kasama ang doctor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero hindi nagpatinag ang taga-PCG. 11:30 ng umaga kahapon, nagkita na ang mga personnel ng Coast Guard at mga sundalo. Ito ay kahit nakabuntot sa kanila ang 5308 sa buong operasyon. And the entire time that we are proceeding on the rendezvous point, sinusundan din tayo nung 5308. Sa kabila ng panghaharas ng China, matagumpay na na-evacuate ng Philippine Coast Guard ang dalawang sundalo mula sa Ayungin Shoal matapos ang halos 2 araw. At kaninang alas 8 nga ng umaga, formal na silang na-turn over sa Armed Forces of the Philippines. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. I think they're doing their job very professional. I think we're in a position of telling them to get away from LS 57 atin yun, military post natin yun. Muling iginiit ng PCG na hindi ang Pilipinas ang pasimuno ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito raw ay dahil sa paglapit at pag-aligid ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ang sinasabi ng Chinese ambassador, kaya raw lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa mo ng construction work ng mga sundalong Filipino sa BRP Sierra Madre. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Gate niya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's
the whole story. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang ukol sa mga sinabi ng Chinese Ambassador. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ipinunto ng depensa, hindi raw ba ginamit ng walang konteksto mga pahayag at aksyon ng bise na basehan ng NBI sa sinasabi nilang pattern of violence umano ni Duterte. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, buong manghapon nga po binuno nitong si NBI Director Melvin Matibag ang pagtatanong ng abogado ni Vice President Sara Duterte at mga senator judges. Doon nga po sa pagtatanong ng depensa ay pinalutang yung kanilang punto na nasa konteksto nga ba yung mga pangyayari na ginagamit ngayon laban sa bise. Good day po. Senate President Gatchalian. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag, sinubukan nitong tibagin ang sinasabi ng prosecution na pattern of violence ni VP Sara. Ipinalabas nila ang video na maglalagay daw ng konteksto sa kanyang sinabing gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ang kinuwento ng bise, ang nangyari raw sa isang PMA graduation na dinaluhan nila ni Pangulong Marcos nang hingin daw ng isang graduate ang relo ng Pangulo. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Didn't VP Sara say her statements in jest? I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag i-consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of violence. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Sa pagtatanong ng depensa, pinalutang din ang panig ng bise sa kanyang panununtok sa sheriff nung mayor pa ito ng Davao City na nangyari sa gitna ng planong demolition ilang araw matapos ang flash flood sa lungsod noong June 2011. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community. Hindi po lumabas siya sa Manila. If you know, all right. I have no knowledge of that. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction, ibig sabihin po, informal settlers po yung population. Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no knowledge You of have that. no knowledge. Natalakay din ang naunang sinabi ni Matibag na merong investigasyon ng NBI ngayon tungkol sa sinabi ni Mayor Baste Duterte sa isang rally na iniuugnay ng NBI sa sinabi rin ng bise.
Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba raw saklaw ito ng freedom of expression? Sabi ni Matibag, kung labag sa batas, hindi ito saklaw ng freedom of expression. Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas. Did he directly urge the people to overthrow the government in that rally? Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin. Tanong naman ni Senador Panfilo Lacson, bakit hindi inimbestigahan at kinasuhan din si Mayor Baste? Sagot ni Matibag, patuloy ang investigasyon kaugnay sa posibleng sabwatan ng magkapatid sa pagbabanta sa Pangulo. Baka mayroon double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at i-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Tanong ng depensa, alam daw ba ni Matibag na nirekomenda noon ng Senado na kasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Las Cañas? Nilinaw naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi natuloy ang pagsasampa ng kasong perjury kay Las Cañas dahil umamin ito kalaunan sa gawain ng Davao Death Squad. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan nyo. You mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification. Nauna nang sinabi ni Matibag na meron na silang persons of interest dito at aabutin ng 3 hanggang 6 na buwan para mas maging malinaw ito. Tanong ng depensa, hindi raw kaya nag-iimbestiga ang NBI para mag-file muli ng impeachment case laban sa bise? The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. May we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? If the motion to strike off is denied, let the answer of the witness remain in the records. Pinuto rin ng depensa na iniimbestigahan ng NBI ang sinasabing banta sa buhay ng Pangulo, pero hindi raw iniimbestigahan ang umano'y banta sa buhay ng bise. Sagot ni Matibag, inimbitahan naman daw nila ang bise sa NBI pero hindi ito nagpa-unlock. Nakita rin daw ng NBI na hindi rin nagpupunta ang bise sa investigasyon ng Kamara. Giit niya, nasa mandato ng NBI na protektahan ang buhay ng Pangulo. Matapos nga po ang cross-examination ay hindi na nagtanong muli ang prosecution kay Matibag at tinapos na po nila ang pagtalakay sa Article 4 o yung sinasabing grave threats ng bise laban sa Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hindi lang tagos buto kung sumipat ang x-ray technician ng isang clinic sa Maynila. Binivideohan niya umano ang mga nagbibihis na pasyente. Nakatutok si Jomer Apresto.
Nag-iwan ng matinding takot para sa empleyado ng Manila City Hall na si alias Shell ang sanay normal lang na pagbisita niya sa isang klinik sa Tondo, Maynila nitong nakaraang Lunes. Ang 27 anyos na biktima, palihim daw na binivideohan ng isang x-ray technician habang naguhubad at nagbibihis siya sa loob ng x-ray room. Sa kwento ni alias Shell, kailangan niyang magpa-x-ray bilang bahagi ng kanilang annual physical exam sa klinik na nirefer ng Barangay Health Center. Habang nagbibihis siya, dito na raw niya nakita ang isang cellphone na nasa ilalim ng lamesa at nakatutok sa kanya. Doon ako na nervous, talaga nanginginig ako. Hindi ko alam yung reaction ko. So kinuha ko po yung cellphone, pagtingin ko, naka-video ko ng 11 minutes po 22 seconds. Nakita ko yung sarili ko, nakahubad ako, paano ako nagbubad, kung paano rin ako nagbihis. Kinompronta niya umano ang x-ray technician na mabilis kinuha ang cellphone at sinabing naghang lang ito. Nangako rin daw ang lalaki na buburahin na lang ang video. Sa istasyon ng pulisya, kusang loob umanong ipinakita ng sospek kay alias Shell ang kanyang cellphone. Pero habang tinitignan ng biktima kung burado na talaga ang kanyang video, dito na niya napansin na hindi lang pala siya ang nabiktima ng sospek. Ang daming video. Lahat talaga na nagpapa-x-ray nandun. Parang nasa 30 to 50. Puro mga bata siya, puro estudyante. May setup siya. Tapos binabanggit niya ng welcome to my collection. Ganun. Para siya nagvo-vlog. Inamin din daw sa kanya ng isa sa mga empleyado ng klinik na hindi lisensyadong x-ray technician ang sospek. Sabi niya, RadTech student daw yan, mag-e-exam pa lang. So doon ako nangambalalo. Bakit kayo nag-ooperate ng x-ray nang hindi lisensyado yung tao? Sa isang mensahe na ipinadala sa GMA News ni Dr. Edgar Santos ng Manila Health Department, sinabi niya na wala pa silang natatanggap na report kaugnay sa nangyari. Agad daw silang magsasagawa ng investigasyon tungkol dito at aalamin din kung kumpleto ba ang requirements ng nasabing clinic. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng clinic. Ayon naman sa pulisya, patuloy pa ang kanilang investigasyon at pagkalap ng mga ebidensya kaugnay sa nangyari. Re-request po kami ng application for cybercrime search warrant para po makatulong sa investigasyon po na ito. Ayon po sa suspect, ang sabi po niya ay siya ay reliever bilang RadTech doon po sa nasabing medical clinic. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect na na-inquest na at naharap sa reklamo paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sinampahan din siya ng paglabag sa Article 172 o ang falsification of documents matapos mapag-alaman na peke ang PWD ID na ipinakita niya sa mga otoridad. Sa oras naman na mapatunayang hindi siya lisensyadong x-ray technician, posible rin siyang maharap sa Radiologic Technology Act of 1992. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Not guilty. Ito ang inihaing plea ni Senator Rodante Marcoleta sa mga kasong kinakarap niya sa Sandigan Bayan, kabilang ang non-payable na plunder. Nakatutok si Maki Pulido. Nang iatras ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang motion to quash information o mosyong nagpapabasura sa kaso, natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa kanya para sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Not guilty ang inihain ni Marcoleta sa akusasyong pandarambong. Ayon sa binasang sakdal ng korte, nakipagsabuatan umano si Marcoleta sa mga pribadong individual para makatipon ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng ilang criminal acts. Sa loob daw ng 3 araw noong Enero 2025, umabot sa 75 million pesos ang ibinigay sa kanya ng mga kapwa-akusadong sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Pagkatapos ng arraignment sa 3rd Division, sumalang naman si Marcoleta sa 4th Division. Ang humahawak ng kasong paglabag sa PD46 laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Para sa arraignment na ito, ibinalik si Marcoleta sa Sandigan Bayan pasado 1:00 ng hapon kasama si Defensor. Martin Romualdez, sunod na nila. Not guilty ang inihain nilang dalawa sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 46, batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Nauna nang nabasahan ng sakdal sa kasong plunder ang iba pa nilang kapwa-akusado. Si Espiritu, not guilty rin ang inihain sa kasong paglabag sa PD 46. Si Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pagkondena sa umano'y marahas na aksyon ng China. Isa yan sa inilatag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan dumalo rin ang Foreign Minister mismo ng China. Kasunod yan ng pamumukpok ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano.
2 araw matapos ang paluan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nagharap sina Chinese Foreign Minister Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang bilateral meeting sa nagaganap na 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si Yi ang pinakamataas na opisyal ng China na nagpunta sa ASEAN meeting. Sa pahayag ng DFA, muli raw kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong July 20. Inilahad din daw ni Lazaro ang pag-aalala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat ng bansa at naglalagay sa panganib sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda. Muli rin niyang hiniling ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Mariin ding tinututulan ng DFA ang China Daily Video noong July 10 na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Lazaro, nakapanlulumo, nakakapinsala at hindi katanggap-tanggap ang ganitong paglalarawan. Iginiit din daw ng Pilipinas kay Wang na dapat magtimpi ang lahat, iwasan ang mga aksyong magpapataas ng tensyon at lunasin ng mapayapa ang mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Bago ang pulong ni Lazaro at Yi, pinatawag naman ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador Qin Quan at mariing ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa marahas daw na aksyon ng China Coast Guard sa mga Filipino Navy personnel. Sabi ng isang mataas na opisyal din ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa meeting ng Pangulo at ni Qing, na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sa interview ng media kagabi kay Ambassador Qing, sabi niya, This meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Kaugnay naman ng AI-generated video na ginawa ng isang pahayagan sa China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Ambassador Qing, It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. Pero di lang ministro ng China ang nakapulong ng gobyerno ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si US Secretary of State Marco Rubio, nakausap na rin si Secretary Lazaro kagabi. Sa pagharap naman ni Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United States, binigyang di niya naman ang ginagawa raw na pagpupumilit umano ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz na isa raw international waterway. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Wala pang tugon ng Embassy of the Islamic Republic of Iran sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ni Rubio. Sa Pilipinas din magaganap ang inaasahang bilateral meeting ni Rubio at Chinese Minister Wang. Nauna nang inalmahan at kinondena ni Rubio at Amerika ang ginawang aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, walang takas sa batas kahit nagtago ang lalaking ng molestya umano ng kanyang stepdaughter. Uli rin ang itinuturong ng halay sa kanyang amo. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Mabilisan ang mga tagpong sumunod ng maispatanan ng mga pulis ang suspect. Ilang metro ang layo sa bangketa, inabutan ng mga pulis ang suspect. Pinadapa ito sa Kapinosasan. Ang operasyong ito isinagawa sa Parañaque ng Eastern Police District Mobile Force Battalion. Para dakpin ang lalaking ito na isang katiwala sa bahay, makaraan umanong pagsamantalakan ang amo niyang babae na may diferensya sa pag-iisip. Buti raw nakapagsumbong agad ang biktima. Pag uwi sa bahay, nagsumbong ngayon tong si victim doon sa kanyang caregiver. So yung caregiver, nagsumbong naman doon sa kapatid nung victim. Kaya naaresto agad itong si suspect. No comment ang suspect. Naaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest. Sa Pasig naman, naaresto rin ng pulisya ang lalaking ito na wanted naman makaraang gasain umano ang kanyang stepdaughter. Nangyari yan way back February 2002.
So yung biktima natin noon is 13 years old pa lang siya noon. So ang suspect natin doon is yung kinakasama nung nanay. Mula sa Metro Manila, nagtago sa Cebu ang akusado. At ito ang ginawang paraan ng pulisya para mapalutang ang suspect. Intel operatives natin is nagpanggap sila na contractor because itong suspect natin foreman pala ito. Usap-usap sila na may ipapagawang proyekto. Wala ring komento ang suspect. Paalala ng pulisya sa mga biktima ng rape, lalo na yung mga nasa loob ng pamamahay. Sabihin kung ano po yung nangyayari sa kanila. At kung sila man po ay maging biktima ng pang-aabuso, kailangan po may paabot po ito kagad sa ating barangay, sa ating kapulisan. Huwag po kayong matakot. Ang kapulisan po ay handang tumulong. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela, iginiit nitong itaas na ang pasahe sa gitna ng panibagong mega oil price hike. Pinagbibitiw din nila ang kalihim ng Department of Energy. Nakatutok si Oscar Oida. Nahirapang sumakay ang ilang commuter sa Quezon City kaninang umaga dahil sa unang araw ng transport strike na ikinasa ng grupong Manibela. Munti na lang po yung pumapasadang jeep and mahirapan po yung iba sa pagpasok po sa school, sa mga trabaho nila. Kailangan pa po namin gumising ng maga para makasakay po. Mostly po sa mga jeep po natin ngayon ay mga punuan. Presyo ng langis! Maagang ipinagsigawan ng mga tsuber ang pagkadismaya sa mataas na presyo ng petrolyo. At para igiit na pagbigyan ang petisyong tanggalin ang suspensyon sa pisong taas pasahe na Marso pa inaprubahan. Hiling pa nila, dagdagan pa ito ng piso dahil bitin ang kanilang kita sa laki ng nababawas ng gastos sa diesel. Ultimo panghapag na pagkain sa bawat pamilya nitong mga tsuper ay halos kinukulang at kulang na kulang po, lalo na po sa pagtustos dito sa pag-aaral nung aming mga anak. Hiniling din nila ang pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Garin, resign! Garin, resign! Yung po bang inilagay ninyo sa ahensya ng Department of Energy, wala po ba talagang kakayahan upang makontrol yung pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo? Hinihingi pa namin ang tugon niya at ng palasyo. Habang ang chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagtungo sa rally para ipaabot ang mga hakbang ng gobyerno tulad ng posibleng dagdag sa fuel discount. Kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? At pag kinompute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, kung 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver. At sana dumami pa yung mga gasolinahan. Doon sana sa mababang gasolinahan ang presyo para mas mababa na madagdagan yung discount at madagdagan yung mga gasoline station na magbibigay po ng subsidy. Inatasan din na ang LTFRB ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na simulan ang mga konsultasyon kaugnay ng mga petisyon sa dagdag pasahe. Pinag-aaralan na rin ang posibilidad na palawigin ang 10 pesos per liter fuel subsidy program para mas maraming driver ang makinabang. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng paglilitis ay hindi napigilang mag-react ng mga nasa Senate gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may kinontrata nga si Vice President Sara Duterte para pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Senado, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Vicky, tanong nga nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kay NBI Director Melvin Matibag, sino ba yung mga sinasabi nyo na mga persons of interest na posibleng may alam o sila mismo yung assassin na kinontrata nitong si Vice President Sara Duterte? Sagot ni Matibag, 20 po yan at sila po, ang ilan sa kanila ay posibleng mga miyembro ng sariling security group ng Vice Presidente, ang Vice President Security Group.
Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasama. Interesado ang mga senador sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga napupuruhan na sila ng mga posibleng may alam sa umano'y pagkontrata ng bise sa assassin. Sabi ni Matibag, mula sa network ng mga maaaring kontratahin ng bise, nasa 20 katao na ang kanilang tinitingnan. Kasama ba sila sa persons of interest? Itong Vice President Security Group? Ba't sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tutumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa interjection ni Senador Robin Padilla, ipinunto nito sa prosekusyon na huwag daw magsama ng mga testigong may kinakaharap ng kaso gaya ng 2 naunang testigo ng NBI na sina Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, bagay na pinabulaanan ng prosekusyon. Pero habang sinasagot ni Padilla, si Lead Prosecutor Jervy Luistro nagkaroon ng reaksyon ng ilan sa mga nasa gallery na hindi nagustuhan ng senador. Isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. Pinakalma na lamang ni Escudero ang 2 panig. Ang seryosong pagtalakay ng umano'y assassination threat ng Vice Presidente na nililitis ng Senate Impeachment Court, nakahinga na lamang ng konti na mabaling ang pansin ng mga senador, hindi sa mga prosekutor o depensa, kundi sa bell. Sa nasa 5 oras na halos dire-diretsong pagdinig ng Senate impeachment trial, sinusubukan ng korte na hindi ito maantala. Ang solusyon, bell. Ito ay para sumunod sa itinakdang 2 minuto ang mga nagtatanong o nagsasalitang senator judge. Pero reklamo ni Senator Raffy Tulfo, hindi naman lahat raw yata nakakatikim ng bell pagkatapos ng 2 minuto. Nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Ako ilang beses na ako pindutan ng bell. Nakakairita eh. Paliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero, pag kailangan naman mag-extend ay pinapayagan. Kaya ang ilang mga senador tulad ni Senador Bongo, conscious na sa oras. Huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since kasama na sir, ubos na yung oras ko. So nag-ring na yung bell, I will be loyal, I will follow this. Si Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Pero matagal pa matatapos ang impeachment trial dahil may 3 iba pang articles na ipipresenta ang prosekusyon. Sunod na tatalakayin ng Article 1 ang hindi wasang paggamit ng confidential funds na pinaglaanan ng prosekusyon ng 31 araw para sa presentasyon pa lamang ng mga testigo at ebidensya. Vicky, may paalaala rin ang Senate Impeachment Court doon sa mga abogado ng defense at ng prosecution. Dalawa yan, si Attorney Michael Poa at saka si Attorney Jay Tolosa na abogado na spokesperson pa na umiwas doon sa paglabag sa sub judice. Ito yung pag-comment
pag-argue sa labas ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga merits ng kanilang kaso. Sabi ni PO o Presiding Officer Chis Escudero dun sa dalawa, minomonitor namin ang mga sinasabi nyo sa media. Vicky. Joseph, di ba may sinabi si Senator Judge Robin Padilla na sana raw ay wag one-sided ang prosekusyon? Pwede ba yun? Sila na nga yung umuusig sa Vice-Presidente, di ba? May sagot ba rito ang prosecution team? Yan ang punto nitong si lead prosecutor, Congressman Jervil Luis. So, imposible naman yon. Yung kanilang ang prosecutor ay may hawak o may dalang kaso sa Senate Impeachment Court na kontra sa Vice-Presidente. Ayon dito kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ang prosecutor ay para sa prosecutor, ang defense ay para sa depensa. So, talagang ganito ang mangyayari. Adversarial, kumbaga magkalaban sila, so hindi naman kaya kahit pilitin na maging neutral ng prosecutor kasi laban talaga kay Vice-Presidente yung inilalaban nilang kaso, Vicky. Joseph, tapos na yung pagtalakay nga sa Article 4, no? Ano-ano ba yung mga pinaka-importanting puntos na dapat i-consider ng mga Senator Judge oras na mag-decide sila sa article na ito? Vicky, bago natin sagutin yung tanong mo ay paalaala, ito ay ang naririnig pa lang natin sa ngayon ay ang posisyon ng prosecution. So ang posisyon ng prosecution dun sa Article 4 na grave threats, ang sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang tatlong witness, yung mga statements nitong si Vice President Duterte ay hindi lamang mga simpleng statements. Plano yan hindi magandang plano laban sa presidente at naglalagay sa alanganin sa seguridad level ng national security threat. At yung mga statements na yan na national security threat ay isang impeachable offense. Isa yan ang posisyon ng prosecution so far as Article 4 is concerned. Pero may magkakaroon ng pagkakataon yung defense na magpresenta ng kanilang sarili mga testigo at mga witnesses at mga dokumento para kontrahin yan. So medyo matagal pa, Vicky. Ang gagawin ay 4 articles, prosecution and then evidence ng defense. Tapos dun pa tayo sa dulo magde-decide yung mga senator judges, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Mapupuno ng kilig ang Agosto sa concert ni Dustin Yu at Bianca De Vera. Hands-on sa preparation ng dalawa at nagbibigay pa ng kani-kanilang creative input. Makichika kay Nelson Canlas. Wala pang 1 year matapos ang successful first major concert ni Dustin Yu. Ikaw ang katiyakan ko. Nagbabalik siya sa concert scene pero this time, times 2 ang kilig. Because he will share the stage with the other half of the Dust Be a Love team na si Bianca De Vera. Ito na yung pinakamalaking gift namin sa kanila since nung paglabas namin ng PBB. Expect nila na this time around magkasama na kami at saka mas lalo sila magiging masaya. To make it truly special, hands-on daw ang Dust Bia sa maraming creative inputs ng concert. Oh, yes. Parang naka-ilang meetings kami. Tapos, even after that, parang Dustin and I would call at night. Sabi namin, magandang idea kaya to? Or ganito kaya gawin natin? Alam mo yung laging naglalaro yung utak namin. Talagang hands-on talaga kayo. Opo, super. Actually, na-appreciate ko and namin na binibigyan nila kami ng freedom because parang Dustin and I believe that we're both very creative in our own way. Bukod sa mga guest, hindi raw dapat ma-miss ang isang grand reveal sa dulo ng Dust Be a Love Actually sa August 8. Pag i-announce namin yung surprise namin, hindi ipapa-off namin yung phones nila para walang mag-post. So, kailangan nila pumunta ng concert. Kailangan nila pumunta ng concert. May big reveal yan. Meron. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kaugnay sa presidential, vice presidential at senatorial preferences para sa eleksyon 2028. Nakatutok si Maki Pulido. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026, tinanong ang 2,400 representative adults edad 18 pataas, sinong iboboto nila sa pagkapangulo kung isinagawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey.
Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsabing iboboto nila si Vice President Sara Duterte sa pagkapresidente. 26% naman ang nagsabing iboboto nila si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 14% kay Senador Raffy Tulfo. Tig 1% kina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong. At 0.1% naman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. May nabanggit ding mga pangalan na wala sa listahang ibinigay ng Pulse Asia. 4% ang undecided, 4% ang nagsabing walang susuportahan sa mga nabanggit na kandidato at 1% ang tumangging magbigay ng opinyon. Sa 3 set ng 3-way presidential election, nanguna rin si Duterte. Siya rin ang nanguna sa one-on-one presidential race laban kay Naga City Mayor Robredo, pati kay Senadora Risa Ontiveros. Sa 7 namang nasa listahan para sa pagka-vice-presidente, nanguna si Senador Bongo na nakakuha ng 27%. 21% kay Senador Robin Padilla, tig 14% sina Senador Bam Aquino at dating Senador Grace Poe, 9% kay Senador Erwin Tulfo, 4% kay Senador Kiko Pangilinan, at 0.5% kay Torre. Gaya sa presidential preference, may pangalan ding nabanggit na wala sa listahan. Sa 53 posibleng senatorial candidate naman sa eleksyon, sabi ng Pulse Asia, 17 ang may statistical chance na manalo. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Pasig City Mayor Vico Soto, incumbent Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Department of Education Secretary Sonny Angara, Senador Mark Villar, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Jinggoy Estrada, television host na si Willie Revillame, Senador Cheese Escudero, dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, dating Senador Mar Rojas, Cabinet Secretary at dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos, at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, abogado, mamamahayag at politiko. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng Ulat ng Bayan Survey na merong ±2% error margin at confidence level na 95%. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Alas 7 ng umaga kanina nang pumasok yan sa PAR. Huling nakita ang LPA sa layong 940 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Mataas pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras at tatawaging Quiapo. Ang Quiapo ay isang bagong local name ng bagyo na gagamitin ng Pag-asa sa unang pagkakataon. Ang ibig sabihin niyan, water lettuce o water cabbage. At alam nyo ba na sinasabing dito rin hango ang pangalan ng lugar na Quiapo sa Maynila? Marami raw kasing tumutubo rito noon na Quiapo o water cabbage noong panahon ng Kastila. Sa latest forecast ng Pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes hanggang Sabado. Pwede ring makagip ng epekto nito ang ilang bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Quezon Province at Bicol Region. Ramdam na ang epekto ng trough o yung extension ng LPA sa Kabikulan at Silangan ng Visayas. Habagat at localized thunderstorms naman sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Malaking bahagi ng bansa na ang pwedeng makaranas ng pag-ulan sa hapon at posibleng maulit sa gabi. Kasama na rin diyan ang iba pang bahagi ng Mindanao, halos buong Visayas at kalat-kalat sa Luzon. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan bukas lalo na bandang hapon o gabi. Sinimulan na ng impeachment court ang pagpapadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko para makakuha ng kopya ng ilang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayon po sa Senate Sergeant at Arms, alas 9 ng umaga sa July 30 ang deadline para sa mga dokumento. Bagamat pinayagan ng impeachment court ang pagsubpoena sa tax, bank at AMLAC records ng vice at kanyang mister, 5 senador ang nagsumite ng written manifestation para tutulan ito. Yan ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar.
Kabilang sa mga tinutulan nilang masupina ay mga record na hindi na nila sakop ng termino ni Duterte bilang Vice President. Naglabas ng certification ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of PhysGOC na kumukumpirmang na-liquidate na ang mahigit 2 bilyong pisong natanggap nila mula po sa gobyerno para paggastos sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Mula sa Philippine Sports Commission o PSC, ang inilabas na certification ayon kay PhysGOC President at CEO Ramon Suzara. Matagal na umunong na kumpleto na isumite at nasuri ang record ng organization at handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Dagdag niya, na-audit na rin ng independent auditors ang financial record ng PhysGOC. Patuloy din anyang napapakinabangan ng mga atletang Pinoy ang sports complex sa New Clark City. Handaan niyang sagutin ng komite sa naayong paraan ang bawat akusasyong formal na ihahain. Buo ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Ayon po yan kay United States Secretary of State Marco Rubio. Personal siyang bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Nag-courtesy call sa Malacanang ngayong hapon si United States Secretary of State Marco Rubio. Dadalo talaga siya sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at East Asia Summit. Pero isinabay na ang personal na pagkumusta sa palasyo bilang kaalyado. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States. In light of recent events, I think more important than ever, reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are, right in the middle of them. Ang interesting times na tinutukoy ng Pangulo ay ang mga tensyon sa iba-ibang panig ng mundo, kabilang sa West Philippine Sea. Suportado ng Amerika ang Pilipinas sa issue. Hopefully, the partnerships that we've had, not only with the United States but other countries as well, will be a source of comfort for us that we have a lot of allies and friends and partners all over the world. Nangyari ang pulong isang araw matapos ipatawag ng Pangulong Ambassador ng China kaugnay ng pinakahuling insidente ng karahasang sangkot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang pagdating ni Rubio, sinulubong ng rally ng Alliance of Concerned Teachers. Sa halip daw na tugunan, ang mga lehitimong karaingan ng mga guro at ng sektor ng edukasyon ay inuuna pa ng gobyerno ang pakikipag-alyansa sa mga tinawag nilang terorista na pasimuno umano ng karahasan sa mundo. Wala pang reaksyon ang Malacanang kaugnay ng rally ng grupo. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Wala pa man ang nagbabadyang mabuong bagyo. May masamang panahon nang naminsala sa ilang probinsya. Nagdulot ang mga yan ng baha at landslide. Nakatutok si Oscar Oida. Nagtumbahan at muntik nang tuluyang maanod ang mga nakaparadang motor sa bahagi ng Polomolok, South Cotabato. Sa lakas ng ragasan ng tubig, kinailangan pagtulungan ng ilang tao para maitayo ang mga motor at mailipat sa ligtas na lugar. Landslide naman ang namerwisyo sa ilang taga-Antipas, Cotabato. Humambalang ang mga puno at gumuhong lupa sa kalsada, kaya pansamantalang hindi nakadaan ang mga motorista. Naputol din ang sanga ng ilang malaking puno sa bayan ng Mlang dahil sa malakas na bugso ng hangin at ulan. Naranasan din ang pag-ulan sa Midsayap, Cotabato, kaya ang ilang bahay pinasok na ng tubig. Binabantayan naman ang pagtaas ng tubig sa Pulangi River at inalerto ang mga residenteng nakatira malapit dito sakali magtuloy-tuloy ang masamang panahon. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpaulan at nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Binahari ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa localized thunderstorms. Sa Antipolo, Rizal, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. May mga rider na napahinto at napatabi muna dahil sa lakas ng agos ng baha. Bumagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa ilang kalsada. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, hindi na bago sa Pilipinas ang malalakas na bagyo, lindol at iba pang hamon ng kalikasan. Pero sa taong ito, literal na pumutok ang panibagong pagsubok, banta ng karahasan sa mga paaralan. Paano nga ba yan inaksyonan at patuloy na tutugunan ng pamahalaan? Ang ikatlong bahagi ng aming free Sona Special Series sa pagtutok ni Darlene Kai. Tauna ng sinasalag ng Pilipinas ang mga unos at pag-aalboroto ng kalikasan. Galit na dumadagundong at kailangang respondehan ng pamahalaan. Pero ngayong taon, dumagdag sa mga nagdulot ng trahedya ay mga bantang gawang tao at minsan ng menor de edad pa. Simula ngayon, 2026, magiging normal ito sa lahat ng paaralan sa bansa. Required na ang active threat drill o kunwaring pamamaril sa campus para sanayin ang mga nasa loob sa kung paano tumakbo, magtago at ingatan ang sarili kung magkatotoo ito. Nakakakaba po kasi parang totoo po yung experience. As much as we can, we'll do it as often as we can kasi kailangan ulit-ulitin yan. Tugon ito sa nakapanging-labot na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22 ng isang 14 at 15 anyos. At ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng 20 nilang kaeskwela. Serious. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Bukod pa yan sa iba pang insidente ng karahasan o mga banta sa mga campus na ang ilan nauwi sa kanselasyon ng klase at pangamba sa marami. Na-experience ko po ang takot sa pagpasok. Hindi po namin alam ano po yung pwedeng mangyari. Kabilang sa mga magulang tulad ni King Louie. Worst fear is magkagulo dito sa school and if ever gayahin ng mga kids kapag they're being bullied, kapag sila ay nadadown sa emotion nila. Bagaman nagsimula na ang pagkakasa ng mga tugon tulad ng mga drill pati mga investigasyon, Welcome to Gorebox. At ipinagbawal pa nga ang video game na nilaro ng Tacloban shooters. Aabangan kung may ibang ilalatag ang Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA o kaya'y hihingin sa Kongreso. Kabilang ang nabuhay na usapin sa edad ng mga dapat panagutin bilang kriminal, gayon din ang pagsugpo sa nihilistic violent extremism o NVE o ang pang-impluwensya ng mga matatanda sa mga batang gamer para magkasa ng karahasan. It took a while for the different agencies in the government to react. Ang punot dulo kasi nito, nagkaroon ng unregulated access. Yung mga bata. There has to be a change on the technology side. May iba pa bang budget o batas na hihingi ng Pangulo, lalo't may mga tila warning signs na noon, tulad ng napigilang tangkang karahasan ng ilang menor de edad sa isang eskwelahan sa Laguna noong Pebrero. Nung nangyari yun, hindi lang yun dapat accomplishment na na-prevent mo yun. Dapat merong question na gano'n ba kalawak to? So yes, kulang yung kulang. Kung napansin man nila, kulang ang kanilang reaction to that. Sa ngayon, inatasan ng Pangulo lahat ng ahensya ng gobyerno na gawin lahat para sa dagdag proteksyon sa mga kabataan sa paaralan man o sa cyberspace. Meron siyang gustong i-ban or ibang mga gaming apps. Ang isa ay na-take down na. So ganun ka-concern ang ating Pangulo. Yung pag-test, yung mga X-ray para sa mga metal. So alam ko pinag-uusapan nila yan para sa mga schools na hindi makapasok kung ano man yung mga weapon. Tinutugunan din pati bullying, ganon din ang sentimentong maaaring hindi naligtas ang mga paaralan. Merong programa din ang DepEd patungkol dito sa bullying. So kailangan talaga din prepare din natin yung mga guidance counselors. Mga magulang magkaroon ng mga meeting sa schools na rin
na maturuan sila kung paano din nilang i-guide ang kanilang mga anak. Whole of nation approach dapat ito. Dagdag pa ito sa pagtugon sa mga trahedyang dulot naman ng kalikasan. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari. Kabilang dyan ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na isa sa deadliest sa kasaysayan ng bansa dahil sa 81 patay, 31 nawawala at mahigit 1,600,000 apektado. Super kasakit. Para din ako nasunugan. Sabay sa pag-alalay sa pagbangon, dapat ding tugunan ng kakulangan ng kahandaan ng bansa sa malalakas na lindol na naobserbahan ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Panahon ng magbago ang mga polisiya ayon sa UP Resilience Institute. Dahil ilang lindol sa Pilipinas kamakailan ay galing sa unmapped faults o yung hindi pa natutukoy. Baka dapat meron tayong ibang klaseng sistema. No? For example, proposal lang naman to for policy. No? Nalalaman na nung komunidad na may sinususpecha na fault na nandyan. Kahit malayo na ang iginanda ng sistema sa pagresponde sa mga kalamidad, pwede pa itong paigtingin. Kapag kapos yung iyong disenyo, kapos yung iyong plano, hindi ka gumamit ng multi-scenario probabilistic risk assessment na nandoon sa batas naman. Pag hindi mo sinunod yun, nandun ka pa rin doon sa historical record, single scenario ka pa rin ng hazard, yun yung tingin kong kulang. Marami tayong ginagawa. Pero marami pa tayong dapat gawin. Kung lindol ito, una, syempre, yung mga engineering solutions. Marami tayong dapat habulin doon. And then, pangalawa naman, yung level of preparedness. Diba, kung handa ba ang ating mga response agencies, handa ba yung mga mamayan. Sa ngayon, bumubuo ang gobyerno ng Harmonized National Contingency Plan on High-Intensity Earthquake for Metro Manila bilang paghanda sa pinangangambahang The Big One. This is our seat of government, di ba? Nandito lahat. Kung ito ang maapektuhan, sino ang re-responde? Sa HNC, pinakapaloob doon, sino ang mga nakatoka na assisting regions sa bawat area, kung ito man ay Central Luzon, kung ito man ay North, South, East, West sector ng NCR or ng Calabarzon, may nakatoka na mga regions at LGUs. Sila yung tutulong. Mahalaga muli ang papel ng Kongreso na kakausapin ng Pangulo sa SONA dahil sa kailangang budget para sa mga kulang na responders at iba pang resources. Hindi po nagpapabaya ang gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda. Kung meron pang i-improve, dapat na ganun, maging mas mabilis pa. Mahirap naman talagang masabi kung kailan at saan tatama ang trahedya. Pero iisa ang sinasabi ng mga eksperto. Kaya naman itong paghandaan at kung minsan pa nga pigilan. Kailangan lang ng angkop na mga polisiya at sapat na atensyon. Para hindi kailangang maging normal ng karahasan at maabatan ang mga pinsalang dala ng kalikasan. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nagsorry si Private Prosecutor Lorna Capunan kay Senator Judge Robin Hood Padilla. Si Laura Jose ang nasa front row sa prosecution panel na tinukoy ni Padilla na nagre-react habang nagsasalita siya. Ani Capunan, walang intensyon ang prosecution team na bastusin si Padilla sa gitna ng kanyang pagtatanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. It is an instinctive reaction. Sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. From housemates to castmates, isa lang yan sa clue sa kung sino ba ang makakasama ni Will Ashley sa paghahatid ng tawa at kilig sa upcoming series na Delivery Boy. Kilalanin natin siya sa Chika ni Nelson Canlar. Is love going to be in the air again? Mag-ready na ang lahat sa new level ng kilig sa makakasama ni Will Ashley sa upcoming Kapuso Tawa serye na Delivery Boy. Kinilig na ang netizen sa kanila habang nasa loob sila ng bahay ni Kuya. At sinundan din ng mga trending travels nila together. And recently nga, pinusuan ng milyon-milyon ang karaoke post nila.
Wish granted, Wilka at Nick Will fans. Si Mika Salamanca ang makakasama ni Will sa serye. Sobrang random kasi ni Mika sa person eh. Kumbaga, sa personality, hindi lang siya isa eh. Napakarami ng personality. Kaya feeling ko mas magiging madali ito kasi nga isa na yung komportable kami sa isa't isa, nagkatrabaho na kami, nagkasama kami sa loob ng bahay. So magiging madali siya for me. He's very professional. Nakikita mo talaga sa kanya yung 10 taon, lagpas na taon niya sa pagtatrabaho sa pagiging artista. Kasi sobrang professional at sobrang galing po niyang katrabaho. Pero tila masusubok daw ang acting abilities ng Wilka dahil bihirang mag-comedy si Will. Si Mika naman, ibang klase ng roles ang kanyang comfort zone dati. Tawag nila dito po tawa serye. Kaya super light lang talaga itong series na to. Malayo siya sa mga nagawa ko before na puro iyakan, puro confrontation. Sa mga ano ko po, very umiiyak sila lagi. Very sad yung mga character, may pinaglalaban. Here, may pinaglalaban pa rin po ako, pero it's for other people. It's for the mga nagdi-deliver na mga tao. Yan. And very masayahin ako dito sa sobra. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.